po sa panibago na ng mga episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV at para naman sa vlog natin for today, ito, sasagutin natin yung mga katanungan doon sa ating comment box pagdating dito sa vlog na yung pampakintab ng dahon kasi napakaraming questions doon and hindi natin nasasagot. Sasagutin natin yung mga frequently asked questions ng ating mga subscribers at gagawin natin yan habang ina-apply natin yung ating egg white doon sa ating mga halaman. So yun yung ating gagawin ngayon. At syempre bago tayo magsimula, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe at pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po, at sa mga gustong bumisita sa aming garden, nandito po sa screen yung aming complete address. So ito, gagawa ulit tayo isang itlog lamang ulit ang ating gagamitin. At sapat na yan, napakarami yun ng halaman na magagawa nito or mapapahidan nito. At ayan na nga ba ang sinasabi ko. Oh. Alam nyo, so tuwing gagawa ako nito, ito ang pinaka-favorite part ko eh. Pag, ayan, may tubig pa pala. So, okay lang kasi lalagyan din naman natin ng tubig. Yung paghigop nito, ito ang pinaka-nakaka-enjoy dito eh. Oh, kita nyo yun? Diba? One click na one click. So, yan lagi ang aking pinaka-inaabangan kapag aking ginagawa to. Pagkatapos, ito na yung ating egg white at lalagyan natin ng konting tubig para mas dumami siya. May tubig na hahaluin lang natin. Paghahaluin natin yung tubig at saka yung egg white na inilagay natin. Para pag ipinahid natin sa ating dahon, ay ganun pa rin yung resulta. Pagka naiano na natin, pagkatapos na nating haluin or nagawa na natin, tsaka natin sasagutin ang inyong mga katanungan. So ayan na, eto na nga. At ang isa sa mga talagang frequently na tinatanong dito ay pwede ba siyang gamitin sa lahat ng klase ng halaman? So yun yung gagawin natin ngayon. Mag-a-apply tayo sa mga, kasi ang pinaka madalas nilang tanungin ay kung pwede ba daw sa aglo at saka sa mga ibang klase nga ng halaman, sa peace lily, sa variegated peace lily. So susubukan natin lahat. Pero dito muna tayo. Etong ating pinupunasan ngayon ay tawag dito, black cardinal, philodendron black cardinal. Kasi ito maganda rin ang ano niya eh. Maganda din yung dahon nito, yung kulay ng dahon. Kaya gusto natin gawin dito. At saka ang isa pa, kaya gusto kong gawin dito, maganda siya lalo na kapag yung mga indoor plants mo o yung mga halaman mo ay naandun sa spot, lalo na halimbawa nakalagay siya sa terrace. Mas mabilis kasing kapitan ng alikabok yun eh. Pagkatapos kapag nauulanan pa yung inyong mga halaman, ano siya, kakapitan siya ng alikabok. Saka hindi basta kaya ng punas to. Kunyari ito, lalong-lalo na sa mga black prints natin, sa mga rubber tree, napansin ko yun eh. Kapag ka nababasa siya at natutuyo, nagkakaroon ng puti-puting mancha na kahit punasan mo siya, after niyang matuyo, babalik lang din yung kulay puti-puti na mancha na meron dun sa dahon. Kapag ka egg yolk o egg white pala yung ginamit mo, hindi siya, nawawala siya totally. At yun nga, lumalabas pa yung ganda ng dahon at mas kumikintab pa siya. So yan, kita nyo naman. Labas na kagad yung resulta. Kapag ka nagpahid kayo, wag naman yung sobrang basang-basa yung bulak. Pwede nyo naman siyang pigain. Kita nyo yung pagbabago dun sa dahon. Di ba? So, ayan. Yan yung malaking factor. Lalo na itong isang to. Siguradong mas maganda ang ilalabas na kulay nito dahil darker yung foliage na meron siya. At may gusto nga rin pala ako, kaya ito yung isang kinuha nating sample. May gusto rin akong subukan dito. Kasi sa dahon lang tayo nag-a-apply nung nakaraan. And pagdating dito kasi sa mga philodendrons na ganito, kitang-kita rin sa kanya yung kanyang pinakatangkay. And since maganda rin yung tangkay niya, atin din pupunasan. Titingnan natin kung makukuha din natin yung or mapapakintab din natin siya. Eh, sinasabi ko, yung mga puti-puting mancha na yan, hindi kasi nawawala. And by the way, ito nga pala, kaya nakuhanan na siya. Top cut na yan eh. So, pahida natin. Oh, pwede rin, di ba? So, kung makikita nyo, ayan, labas din yung kintab ng tangkay niya. So, okay din siyang gamitin dito. At ang isa pang tanong ng karamihan sa ating mga vlog regarding dito sa pagpapakintab ng dahon ay kung hindi ba daw siya, ang kalaban ba daw ay langgam or hindi ba siya lalanggamin. Sa tagal ko nang ginawa ito, bukod pa dun sa first vlog na inilabas ko to, ni minsan hindi siya nilanggam.
Hindi po siya nalanggam talaga. So, wala kayong dapat paalalahanin kung halimbawa lalanggamin ba siya dahil sa itlog yung ginamit nyo. Hindi. Siya mag-a-attract ng kahit na anong insekto, ng langgam, or even ng langaw. And meron nga din pala akong isang nabasa. Doon din sa comment section natin, galing kay Miss Vilma Ibarreta. So, mas maganda pala or okay din kung halimbawa hahaluan nyo ng kung nalalansahan kayo sa egg white, syempre balansa naman talaga yung itlog, at saka nagwo-worry kayo na langawin siya, pwede nyong lagyan or pigaan daw ng kalamansi. Yun ang sabi ni Ma'am Vilma Ibarreta. Effective daw sa kanya yun. Kung medyo worried kayo dahil, yun nga, malansa ang itlog at ayaw nyong makaamoy ng lansa. Pero hindi naman yung sasabihin mong sobrang lansa eh. Kapag ka naman natuyo siya ng lansa, yung dahon. Kaya sa tingin ko, nasa sa inyo. Pero at least, napakagandang advice galing kay Ma'am Vilma. Ayan, at saka sinubukan din natin to sa ating kalateya, dun sa ating doti. Pwedeng-pwede rin siya sa doti, walang problema. Ito, dagdag kaalaman, galing siya kay Sir Earl Azada. So, okay na okay po talaga siya at nakakakintab ng dahon. Pero iwasan lang po natin siyang gamitin sa Tradescantia na halaman kasi masusunog daw yung dahon. So, kung meron kayong ganong klase ng halaman, yun yung dapat nating i-avoid. Yun yung halaman na kung halimbawa meron kayo nun, yun lang yung halaman na kailangan nating i-avoid na linisan. At may nagtanong din na kung halimbawa okay lang ba siya na hindi ba masusunog yung dahon niya kapag ka nilagyan natin siya ng egg white. So sa tingin ko, yung amin kasi ay nabilad naman yun sa init nung at saka mga indoor plants naman siya. So kadalasang ginagamit natin tong egg white ay doon sa mga indoor plants natin, di ba? Pero kung halimbawa na arawan yung sa inyo, wala naman kayong dapat ipagulala. Kasi kapag ka natuyo naman yan, wala na. Ang maiiwan na lang sa kanya ay yung shine. So, yun. Intayin mo lang. Kung halimbawa, dun sa spot na pinaglalagyan niya ay naaarawan siya, intayin mo lang na medyo siguro matuyo. Pagkatapos, pwede mo na siyang ibalik. Kasi yung sa amin, naiinita naman morning sunlight, wala namang problema. Kaya mag-a-apply tayo mamaya doon din sa rubber tree natin na nasa labas na tinatamaan ng direct sunlight para makita natin yung magiging resulta. Tingnan nyo naman kung gaano kadaming dumi yung nakuha natin doon sa ating unang pinunasan na black cardinal. So yan, hindi na natin magagamit to. Kuha tayo ng panibago. Ang isang tinanong pa nila ay kung pwede daw sa peace lily. So ito, variegated peace lily. Kumuha tayo ng yung ating mismong peace lily na variegated ang ating pupunasan. Yun lang, kapag ka makapal ang inyong peace lily o ang inyong mga halaman na pupunasan, medyo matatagalan kayo. Makikita nyo, mas nagiging darker yung kulay talaga kapag ka napapahiran ng egg white. Ayan, para lang siyang kung iisipin nyo ay walang pagbabago or wala kayong dumi. Akala mo walang dumi yung peace lily kasi nasa loob lang siya ng bahay. Pero pag pinahidan mo, makikita mo pa rin na kumakapit yung alikabok dito eh. Ayan. Mas nagiging siya talaga makintab. So, maganda rin siyang ipahid. Para siyang nagiging artificial na plant kapag ka pinapahidan mo ng ganito. Ayan, So, difference niyan dito, mas nagiging darker yung kulay ng green. Pagdating naman dun sa white, eto. Sa white kasi hindi masyadong kita eh. So, kung pwede sa aglaw, pwede rin. Kaya ko before sa Snow White, hindi siya masyadong pansinin, hindi siya masyadong kita. Kasi, yung kulay ng siguro sa Suksum Jaipong, maganda siya. Dun sa mga mapupula, mas kikintab yung dahon na meron sila. So, ayan. Iikot natin dito sa ibang dahon. And yung isang katanungan pa, yung frequently asked question din pagdating dito, gaano katagal ang itinatagal ng epekto or nung shine nitong mga nung pagpahid na to. So ito, based on my experience, aabot siya ng hanggang 1 buwan. Wala kang kahit na anong gagawin na. Maganda mo sa kanya, hindi siya mabilis din kapitan ng alikabok eh. Pagka ginanto mo siya, mas malilese naman. Tatrabahuhin mo lang siya talaga kasi syempre pupunasan mo yung lahat ng dahon niya. Pero yan, pagkatapos niyan, mas mababawasan na yung halimbawa pagkapit nga ng alikabok. So hindi na mapapadalas yung pagano mo sa kanya, yung pagtanggal mo ng alikabok sa kanya. Yun yung isang advantage kapag egg white ang ginamit mo. Kaya yung medyo matrabaho kasi isa-isahin mo yung dahon niya, pero once a month, napakalaking bagay na yun para sa inyong mga halaman. Marami na kayong masisave na or magagawang ibang bagay pa sa mga halaman ninyo. And nandiyan na nga yung dagdag na kinang at ganda ng ating mga halaman. So, ayan ang nangyari sa ating
Peace Lily. And pagdating dito sa Peace Lily, ayan o. Kita nyo yung shine. Itong isa, itong Black Cardinal natin, medyo natutuyo-tuyo na siya. Ayan o. So, parang nawawala na yung nawawala na yung basa na itsura, naiiwan yung kintab. And pagdating dito sa Peace Lily, ito, ang kinalabasan niya, ayan. So, last time, sinubukan natin itong gawin sa rubber tree na Black Prince. Ngayon naman, dito natin sa ruby siya sasampulan or gagawin. So, makita nyo naman, sobrang pink nitong ating mga ruby. Titingnan natin kung may pagbabago pa ba itong ating ruby kapag pinahida natin ito. Kuha tayo ng panibagong bulak. So, ito, ang ating precious ruby. Papahida natin yan. And ito, outdoor siya ha. Nandito siya sa pinaka-roof deck namin. And, kaya ibig sabihin, tinatamaan siya ng direct sunlight. So, wala naman dapat ipaglala kung yun ang worry ninyo. Hindi siya masusunog or anything. So, mas kumintab siya. Mas maganda kasi mas nagiging lively or mas nagiging buhay. So, mas lumalabas yung ganda o tingkad ng kulay niya. Imagine niyo yung pagkapula niya, ang ganda niya na, oh. Tapos, pakikintabin nyo pa ng ganito. Mas nabubuhay yung kulay pula. So, ayan. And ito nga palang rubber tree na to, itong aming ruby na to, ay ito yung mother plant na namin. Kaya kung makikita nyo, multi-branch na. Sa mga susunod na vlogs, i-update ko kayo, share ko naman sa inyo kung paano natin magagawang multi-branch itong ating mga rubber tree. Punasan na lang muna natin ay itong mga mapupulang parte para makita natin. At saka mas maganda kung halimbawang hindi masyadong basang-basa or lawang-lawa yung ating pagpahid kasi madaling matuyo kapag ka ganun. Naalala ko tuloy yung isang comment, basang-basa at lawang-lawa. Parang alam niya na daw kung tagasan ako. So yun, yung kasi ay mga termino ng, hindi ko alam kung malalim na Tagalog na ba yun, pero yun, ang term sa amin. Medyo kakain lang siya ng oras, pero sulit naman yung inyong gagawin, lalo na kung talagang ang mga halaman nyo ay gusto nyong pagandahin. Lalo na ngayong panahon na to na yun, may mga pwede nang bumisita sa mga bahay-bahay. So, kung meron kayong mga bisita at may display kayong ganitong halaman sa inyong bahay, it's time para i-flex ang inyong mga halaman na makikintab. So, pagkakataon nyo na para i-flex sa mga kaibigan ninyo yung mga halaman nyo kung gaano sila kagaganda. Ayan. So, kita nyo? Alin pa ba ang hindi natin napupunasan? Nakita nyo? Ito yung tingkad o ito yung pula na pinakabagong dahon na lumabas. Kita nyo, pulang-pula siya. At pagkatapos, ito naman yung older leaf. Pero mas lumabas yung kintab nito or mas makintab pa siya ngayon tingnan compare mo dito, di ba? So yan, and tingnan natin kung may magbabago ka pa kapag pinunasan natin itong pinakabagong dahon niya. So yan na. Ito pa yung ilan sa mga questions na nakita natin dito sa ating comment section. So galing yun naman ito kay Ma'am Fel Del Moral. So di po ba or pwede po ba ang oil? Pag egg white po ba hindi lalanggamin? So ang oil kasi hindi ko pa siya natatry. Although nakakapagpakintab siya, pero di ba parang may init yata yung oil kaya parang hindi siya safe gamitin. Unlike nito, yung egg white, kung ang worry nyo lang ay kung lalanggamin or dudumugin ng peste pagkatapos nyo i-apply, well, base sa experience namin, hindi lalanggamin, hindi pepestehin or kahit na anong klase ng peste, hindi siya dudumugin or hindi siya pupuntahan or pamamahayan. And isa pa sa madalas na katanungan na nababasa ko dito sa comment section ay, Sir Allen, bakit ang gwapo-gwapo mo? Hindi yan. Yung pa nagsusunod. Sorry. Nabasa ko nasa ibabaw kasi. Sorry. Hindi po ba siya lalanggamin? Yung pala yan. Pasensya na kayo. Nagkamali ako. So, nadala lang ako. Ang ganda kasi ng comment niya Hindi po ba siya lalanggamin? So may nabasa ko 2-3 comments kung lalanggamin ba daw. Yung kanila daw nilanggam. Pero yung sa akin, based on my experience, honest answer ko, hindi sa akin hindi sa amin, hindi nilanggam yung kahit na yung rubber tree namin na nasa terrace, yung fiddle leaf namin na nasa terrace. So hindi naman siya nag-attract ng kahit na anong ants. Maaari na halimbawa yung mga halaman na napahida natin. Kasi kung halimbawa yung halaman na yon minsan may namamahay ng langgam doon sa mismong pot niya na hindi lang natin notice kasi kadalasan nasa soil naman siya, di ba? So, maaaring yun, maaaring ma-attract. Pero kung halimbawa, wala namang kahit anong langgam na naninirahan pa dun sa inyong mga halaman at doon lang siya mag-a-attract ng langgam, sa tingin ko, hindi naman po.
So, yun lamang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH. So, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV. And thank you for watching.